Ang Pilipinas ay gumawa ng sariling bapor pandigma nito para sa Navy nito. Ang Pilipinas ay gumagawa ng mga hakbang sa kanyang pagsisikap na maging makasarili sa produksyon ng mga barkong pandigma. Nakipagtulungan ang Department of National Defense, DND, ng bansa sa mga local shipbuilders para gumawa ng ilang sasakyang pandagat para sa Philippine Navy, PN. Isa sa mga pinakakilalang proyekto ay ang pagtatayo ng Acero-class patrol gunboat. Ang mga sasakyang ito ay ginagawa ng Israeli Shipyards Limited, sa shipyard nito sa Cavite City. Ang unang dalawang Acero-class gunboat ay inatasan sa serbisyo noong 2023. Ang PN ay nakakakuha din ng ilang multi-purpose attack craft, MPAC, mula sa lokal na tagagawa ng barko na si PropMech. Ang mga MPAC ay maraming nalalamang sasakyang dagat na maaaring magamit para sa iba't ibang mga misyon, kabilang ang patrol, paghahanap at pagsagip, at mga operasyong amphibious. Bilang karagdagan sa mga proyektong ito, naghahanap din ang PN na bumuo ng sarili nitong mga kakayahan sa pagtatayo ng submarino. Ang DND ay lumagda sa isang Memorandum of Understanding kasama ang Hanwha Techwin ng South Korea upang tuklasin ang posibilidad na gumawa ng mga submarino sa Pilipinas. Ang pagsisikap ng Pilipinas na magtayo ng sarili nitong mga barkong pandigma ay udyok ng ilang salik. Ang isang dahilan ay ang pangangailangang gawing moderno ang fleet ng PN. Marami sa mga sisidlan ng PN ay tumatanda na at kailangang palitan. Ang paggawa ng mga bagong barkong pandigma sa Pilipinas ay isang mas cost-effective na paraan upang gawin ito kaysa sa pagbili ng mga ito mula sa mga dayuhang gumagawa ng barko. Isa pang dahilan ng pagtulak ng Pilipinas na magtayo ng sarili nitong mga barkong pandigma ay ang pangangailangang palakasin ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol. Matatagpuan ang Pilipinas sa isang estratehikong rehiyon ng mundo, at kailangang maipagtanggol ng PN ang teritoryong karagatan ng bansa. Ang pagtatayo ng sarili nitong mga barkong pandigma ay magbibigay sa PN ng kakayahang hadlangan ang pagsalakay at protektahan ang mga interes nito. Ang pagsisikap ng Pilipinas na bumuo ng sarili nitong mga barkong pandigma ay isang makabuluhang hakbang para sa industriya ng depensa ng bansa. Ang bansa ay nasa landas upang maging isang pangunahing producer ng mga barkong pandigma sa rehiyon ng Southeast Asia. Mga benepisyo ng paggawa ng mga bapor pandigma sa lokal. Mayroong ilang mga benepisyo sa Pilipinas sa paggawa ng sarili nitong mga barkong pandigma. Kabilang dito ang pagtitipid sa gastos. Ang paggawa ng mga barkong pandigma sa lokal ay kadalasang mas matipid kaysa sa pagbili ng mga ito mula sa mga dayuhang gumagawa ng barko. Ito ay dahil ang halaga ng paggawa at materyales ay karaniwang mas mababa sa Pilipinas. Paglipat ng teknolohiya, ang paggawa ng mga barkong pandigma sa lokal ay makakatulong sa paglipat ng teknolohiya at kadalubhasaan sa Pilipinas. Makakatulong ito upang mapaunlad ang industriya ng paggawa ng barko sa bansa at lumikha ng mga trabaho. Strategic independence. Ang pagtatayo ng sarili nitong mga barkong pandigma ay makakatulong sa Pilipinas na mabawasan ang pag-asa nito sa mga dayuhang supplier. Ito ay makapagbibigay sa bansa ng higit na estratehikong kalayaan at kontrol sa mga kakayahan nito sa pagtatanggol.
Ang pagsisikap ng Pilipinas na magtayo ng sarili nitong mga barkong pandigma ay isang positibong pag-unlad para sa industriya ng depensa ng bansa. Ang bansa ay nasa landas upang maging isang pangunahing producer ng mga barkong pandigma sa rehiyon ng Southeast Asia.